Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ni Scorpio, we have the Page of Cups. Ayan, and we have the Nine of Wands. And we have the Four of Swords. So, Scorpio, halo-halo. Halo-halo yung energies ninyo dito. Merong masaya, exciting, merong sakto lang, at merong medyo down, ano. So, pwedeng, ano to, iba-ibang episode, no? Iba-ibang episode ang nararamdaman ninyo at a certain period of time. Parang ganon. But anyway, si Page of Cups, this is excitement. No, meron ditong kilig, meron ditong excitement, meron ditong parang looking forward, 'di ba, for good things, which is really beautiful. Kasi meron ditong ano sa inyo, merong magandang balita na dadating. Merong balitang magpapakilig kasi po pwedeng related ito sa love life. Meron din balitang meron din ditong balitang parang magpapaano sa inyo, magpapa-excite sa inyo, something like that, no? And party-party, 'no? Puwedeng party time, invitation dito ang pupuwedeng dadating din sa inyo. Pupuwede rin na may mga offer, 'di ba? Merong gusto makipag-date sa inyo, merong gusto makipag-lunch, makipag-dinner, something like that. And this is excitement, 'no? There is excitement dito na pupuwedeng maramdaman ng karamihan sa inyo at this point. And with the Nine of Wands naman, this is boundaries, 'no? Binakuran mo na. This represents you, yung lalaki ito. May bako, 'di ba? So parang binakuran mo na yung parang parang bahay or building yung nasa likod mo. So parang you are protecting something valuable dito, no? Sa buhay ninyo at this point. So pwedeng material na bagay talaga 'yan, pwedeng yung material possessions ninyo, katulad niyan, bahay or mga alam mo 'yon, mga property ninyo, puwedeng ganyan. Or it could be something else, 'di ba? Pupuwedeng yung energy field mo pinoprotektahan mo, yung ano mo, yung energy mo, 'di ba, pinoprotektahan mo. So, possible na gano'n ang ganap dito. At, kaya siguro dito baka mag-aano kayo, magde-decide kayo na it's about time na for me to set healthy personal boundaries, 'di ba? Kasi kung ano siguro yung, kunyari kung ano yung meron ka, 'di ba? Baka naaabuso ka na, inaabuso ka na ng mga tao sa paligid mo, 'di ba? Yung kabaitan mo, naabuso nila, yung pagiging compassionate mo, pagiging generous mo, maaaring inaabuso ng mga tao. Nakikita ng mga tao na richy-richy ka siguro, wealthy ka, ganyan. Kaya pupuwedeng merong umuutang, hindi nagbabayad or merong mga humihingi talaga. Mas maganda nga kung talagang sasabihin sa'yo na hihingi, 'di ba? Pero baka merong mga taong uutang, pahiram, ganito, babalik ko lang sa kung kailan, tapos wala ng balikan, 'di ba? So in a way, niloko ka, ah, inano ka, aside from niloko ka, yung parang inano ka, binudol ka talaga as in nawala ng respeto sa'yo, 'di ba? Kasi otherwise, then papanindigan nila yung ano nila, yung sinabi nila sa'yo. So, maybe this time you've learned your lesson already and kaya gusto mo ng protektahan ang sarili mo, 'no? Protektahan yung ikaw, 'di ba? At kung ano yung mga possessions mo. Kaya this is good, 'no, na magkakaroon na kayo ng boundaries para na, alam mo yun, malaman din ng mga tao sa paligid mo na you deserve respect, 'di ba? Deserve mo din naman ang igalang ka, 'di ba? Igalang kung hanggang saan lang din naman ang mga limitasyon, 'di ba? So we also have the Four of Swords. That's your next message. Lungkot, pagod, no? Maaring 'yun ang nararamdaman ng iba sa inyo rito. Kaya or po puwedeng nami-miss mo, meron kang nami-miss. O puwedeng you are living in a far place, baka nasa ibang bansa ka, nasa malayong lugar ka sa iyong pamilya, and baka nalulungkot ka kasi nami-miss mo sila, possible din 'yon. Or
sadyang pagod ka na 'no, sa trabaho, sa sitwasyon mo, 'di ba? As in, hindi lang siguro physically exhausted kayo dito kundi baka mentally and emotionally exhausted na kayo. Maaaring hindi ka na nga nakakatulog ng maayos kasi tignan mo yung mata, 'di ba? Yung paligid ng mata talagang nangingitim na. So, parang ebidensya na 'yan na maaaring walang tulog halos or kulang sa tulog, 'di ba? So, maaari na 'yan ay dahil sa stress, dahil sa pagod, dahil sa marami kayong pinagkakabalahan. So, this is an invitation para sa'yo or this is a wake-up call, should I say. Wake-up call yan sa inyo na, teka lang, kailangan mo din ng pahinga. Alright? Kailangan mo ng breather. Alright? Kaya yun, ang feeling ko, mensahe para sa'yo. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads kasi kung ah, ay kasi yung hindi rin yung pag-skip ng ads, ay malaking tulong po yan sa akin. Uy, ang ganda We have great fortune, mature man, community. Wow! So, ang swerte ninyo, meron din swerteng dadating, Scorpio. So, napakaganda nito. Kasi this is great fortune. Hindi lang ito good fortune pati, di ba? This is great fortune. So, parang ang laki. Ang laking swerteng dadating. Ang laking swerteng papasok sa buhay ninyo at this time. So, wow! Di ba? Yun ang masasabi ko, wow. So, you know what? Yung swerte na to could cover, 'di ba? Iba't ibang parte ng buhay mo at maaaring every area of life, 'di ba? Pupuwedeng suswertehin kayo. Love life, 'di ba? Ano pa ba? Love life, puwedeng pamilya, career, business, it could fall on any area of life ninyo. Talagang pupuwedeng mababalot kayo ngayon ng iba yung swerte, 'di ba? Kaya good luck sa inyo. So, we also have the community, ayan. So, yung community na 'to, this is, swerte mo din. Isa sa mga swerte mo kasi you are surrounded with people that are very supportive of you. You are surrounded, with people na nandiya-diyan 'no, kahit ano man siguro yung inyong nararamdaman, ano man ang inyong pinagdadaanan, ano man ang inyong sitwasyon, nandiya-diyan siya, 'di ba? Nandiya-diyan sila para suportahan ka, samahan ka, 'di ba, yung gano'n. Kaya you are very lucky. And we have mature man. So, baka ito yung nagpapa-stress sa'yo. Baka si mature man yung nagpapa-stress sa'yo, maaring siya yung baka jowa mo 'to, asawa mo, ganyan. At, or puwede rin na magulang mo 'to, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon. So, pupuwedeng magkalayo kayo geographically, malayo kayo sa isa't isa. Kaya pupuwedeng siya yung nami-miss mo, pupuwedeng siyang iniisip mo, pupuwedeng siya yung pinoproblema mo. So, depende 'yan sa inyong sitwasyon. But feeling ko, for some of you, merong ganitong sitwasyon na maybe you are dealing with this mature man at, maaaring ito yung nagpapa-stress sa'yo. Okay. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.